Katden lovers and Katden followers, abay statement ni Mr. OG Diaz kinontra ng isang showbiz analyst and columnist. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, bago tayo magpatuloy, ihatid ko lang sa inyo to congratulate natin ang Hello Love Again starring Catherine Bernardo and Alden Richards has made history in the Middle East, earning a massive $1.4 million, approximately 82 million in its first week of screening in UAE, Oman, Qatar, and the Kingdom of Saudi Arabia. Star Cinema announced that the film exceeded the total theatrical run for its predecessor. Hello Love Goodbye 2019, the Cathy Garcia Sampana directed movie shattered 3 major records for a Filipino film in the Middle East: the highest opening day, the biggest single day gross, and the highest opening weekend gross in UAE, Kingdom of Saudi Arabia, and Qatar. Co-produced by Star Cinema and GMA Pictures, the film has also been global sensation. The film has also been global sensation, becoming the first Filipino film to surpass 1 billion in worldwide gross. The milestone was achieved despite no competition from international hit like Wicked. The movie phenomenal success underscore its wide appeal and mark a new chapter of Philippine cinema on the global stage. So, kinongratulate nga ng international movie filmmakers ang Hello Love Again dahil po talagang nalagpasan po nila ang isa sa mga tough competition po nila na Wicked na movie, no? So ganito katindi po yung naging run, no? At mapapanood pa rin, continuously napapanood pa rin po siya sa saan mang sulok ng bansa, no? Saan mang sulok ng Pilipinas, ng buong mundo. Kung saan this coming January, akala ng ilan tapos na. Pero may mga bansa pa rin po pala talaga na nag-request na mapanood nila yung sinasabing Hello Love Again. Parang hindi lang po mga Pinoy yung curious, but still curious din po ang ilan sa mga foreign countries kung ano bang meron sa pelikulang ito, kung bakit ganun na lang kahit, no? And eto na, pag-usapan natin dahil matapos nga nating marinig ang ilan sa mga confirmation at yung paninindigan ni Mr. OG Diaz patungkol doon po sa balita tungkol kay Catherine at Daniel Padilla. So dahil po dito may isa pong showbiz columnist at showbiz analyst na parang kinontra niya po ang ilan sa mga statement ni Mr. OG, kasi parang sa mga statement niya kasi parang binibigyan niya ng chance ang lahat, or parang binibigyan niya ng false hope ang mga Katniel fans patungkol sa balikang magaganap. Panoorin natin ito. Sabi kung magkakabalikan sila, tadhana na lang. Tadhana lang makakapagsabi at siguro ginusto na yon. Pero for now, masayang-masaya si Catherine kay Alden eh. So wag na natin haluan muna ng mga ganyan. Hayaan muna natin si Daniel na magkaroon siya ng sarili niyang kaligayahan, sarili niyang peaceful life, di ba? Nanindigan si Loy Pumaloy at ilan sa mga itong si Mr. Dondon Sermino patungkol sa mga nalalaman nila at nababalitaan nila patungkol sa Katden. So which means na parang kung meron man pong mga parang balita na inilalabas ngayon si Mr. OG Diaz patungkol sa pag-uusap nga di umano nitong si Daniel at si Catherine, pero hindi po sila para maapektuhan na parang wala po na, parang sinasabi nila na nabigyan natin sila ng peaceful mind, no? Siguro po ito rin po yung way ni Mr. Daniel Padilla para din naman magkaroon din siya ng kapayapaan, kasi for the longest time, syempre kahit papano aliminin man natin o hindi, nagkaroon din po ng malaking effect yun dito kay Daniel, kasi kung nasaktan niya talaga si Catherine, yes, and of course si Mr. Daniel Padilla, of course nare-realize niya in the end na talagang sobrang laki ng pagkakamali niya at sobrang laki ng regrets niya nang mawala sa kanya si Catherine. Pero naniniwala pa rin si Mr. Ray Pumaloy at si Mr. Dondon Sermino na masaya na si Catherine sa piling ni Alden Richards. Kaya naman, sabi nga niya sa kanya pong latest updates,
dito po sa kanyang statement na dapat bigyan na rin natin ng peaceful na relasyon or ano man yung meron po si Miss Catherine at si Alden Richards. Yun po yung kanyang request, no? So sana po lahat ng mga reporters katulad po ni Don Sermino na parang hindi sila mga alon na parang nagre-wave yung kanilang faith dito po sa dalawang ito. Sana ganun din ang Kat din. And for that, narito naman ang ilan sa mga comment at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unang komento mula kay Miss Lorena Alay. Sabi niya, napaka-cheap naman ni Alden kung papayag siya na makatambal si Sanya. Superstar ang nakalab team niya. Ngayon tapos ang partner siya sa isang pipitsugin lang. Ano naman maipagmamalaki niya kay Kat. Kaya dapat lang hindi siya papayag makatambal niya si Sanya. Kung ayaw niyang masira yung relasyon nila ni Kat. Grabe naman tong komento na to, no? So anyways, kung titignan naman talaga, parang hindi match na i-partner nga naman itong si Alden Richards. Tapos ang taas ng mga parang A-lister kasi yung pinartner sa kanya eh. So kailangan mas higit kay Kat yung pwedeng i-partner as a work ha, sa work. Kasi parang ang gusto ni Mr. Alden Richards na makatrabaho si Miss Heart Evangelista eh, dahil sa kanya pong speech or sa kanyang parang greetings para sa anniversary ni Miss Heart Evangelista, and if I'm not mistaken, silang dalawa ni Cheese. Sinabi niya na parang ang tagal na raw nila magkakilala pero hanggang ngayon hindi pa rin nagaganap yung kanilang partnership sa isang project. So yun po yung sabi ni Alden. Sabi ni Miss I am personal Comchi. Ay Ima Perso Comchi. Ayan. Pinipilit pa yung Aldab. Wala naman yung tinapos na yun ni Maine. Tama na please. Mas pabor kami sa Kat din. And sabi ni Ma'am Shimalu, haha, famous na sila na si Mila Baluyot na yan. Masyadong diehard pa ng Aldab at hindi maka-move on. Wait. Panako, sinabi nyo pa. Ang dami pong mga mga sinasabi tungkol kay Catherine. Kapag nabasa nyo, maiinis kayo sa kanya kasi kung makapanglait siya kay Kat, nakakala mo naabot niya na yung mga naabot ni Kat. Sabi ni Miss Lorena, Kat din forever and ever. Kahit sinong itambal nila kay Kat Alden, hindi talaga ako susuporta. Kat din lang sapat na para sa akin. Matagal ko nang hinintay. Magsasama sila sa isang project. At iniling ko na talaga na sana hindi magkatuluyan si Kat at si Summer kasi sobra ako nayabangan kay Summer. Si Alden talaga ang pinagpe-pray ko para kay Kat at si Kat din para kay Alden. At sila lang ang dapat magsasama habang buhay. So ito naman yung kanyang komento with regards to this, kung saan ay talagang umbaga parang tayo pong mga Kat din fans, tayo pong mga Kat din followers worldwide. Ang gusto talaga natin is for tayo kung tayo pag magde-decide kay Alden talaga, Team Alden talaga tayo. Sabi ni Serenato Sayon, hi Miss Tareds, advance Merry Christmas to you and to your loyal followers and subscriber. Doon sa issue about Kim Pao movie, hindi pinalabas yung HLA movie ng Kat din. Pinaiingay ng media personality ang Kim Pao, yung tabloid magazine and TV program like Marisol, Baklitas, and Don Sermino and Ray Pumaloy. There are times na sila mismo kinukompare ang Kim Pao sa Kat din. Kesyo malakas ang fans ng Kim Pao. Okay, let's give the benefit of the doubt. Palagay nating malakas ang actually po parang hindi naman po match na sasabihin nilang malakas ang Kim Pao kasi nakita naman po sa numbers, 'di ba? Numbers is talagang nagma-matter po 'yan pagdating po sa mga ganyang pagkakataon. Sabi niya, pero hindi guarantee sure hit takili ang movie. Why? Simply last 75% success ng HLA is not coming from solid Catherine and solid Alden. Idagdag pa ang lumalaki ding fandom ng Kat din. Tatlong malakas na fandom that composes the 25% out of 100% support. The bigger chunk of the support are from the casual and that facts hindi nila madidinayan. Now, ito ang tanong ko, bakit gaano papalakasin ng media ang Kim Pao at fans? Papanoorin ba to ng casual? No. Just like me, panoorin bilang casual, matalino ang casual, we know what we want sa movie, hindi lang may story at may kilig factor. Tangkilikin ng casual ang movie. Number 1 factor is the storyline. Ano bang makukuha ng substance sa movie? Ano ba ang genre ang movie ng Kim Pao? Just like HLA is a romantic comedy. Other than that, wala na. Unlike
HLA tackles the issues of overseas Filipino workers working abroad kung paano makipaglaban sa hirap at lungkot malayo sa mga pamilya sa Pinas. Ganon tumatakbo ang story, which is very true. Actually, na-nailed nila yun eh. Baga parang very strategically talagang maganda yung naging flow ng story because hindi lang siya, tama si Sir Ren, hindi lang siya pampakilig, but of course meron siyang pinapakitang true to life na stories ng ilang mga OFW. Kumbaga parang naging representative si Ethan at si Joy ng lahat ng mga OFW abroad and of course and the Filipino dito po sa Pinas, no? And of course, sabi niya, sa pamilya storyline, hindi katakataka successful ang movie dahil it's not the story of Joy and Ethan. It's the story of a real Filipino working abroad. Sa kimbang movie title pa lang sabaw na My Love Will Make You Disappear. O diba, isang ordinary movie. Which is true, no? And sabi niya, nakaya ng kilig. Ano naman kung real ang laplapan ng Kimpaw? Mabubusog ba ako? Hindi ako uwi ng bahay, gutom pa dyan ko. Eh di wag na lang manood, diba? Tama ako o tama talaga? Actually, marami po kayong mga puntos na tama. Pero syempre, sabi po nga po ninyo, let's give them the benefit of the doubt. Malay naman po natin, 'di ba, na meron naman talagang masasabing fandom ang Kimpaw. Maaaring magkaiba lang ng taste ang ilan sa mga moviegoers katulad ninyo. Meron naman mga fans talaga na gusto lang kiligin, 'di ba? Ganun po 'yun eh. Pero kung sasabihin nila na matatalbugan nila yung nagawang history ng cut din, that's really impossible. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone!